Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon na bigyan ng reaction opinion itong latest post ni Dean Chase. Sabi niya, ito, pila ka adlaw na ay sakyanan tinted na walay plate number ga sige og sunod-sunod namo. We'll be posting update soon. Lord, guide us. Sa mga sumusunod, follower ni Denchais, na isa ko, siya po yung nagsiwalat sa mga pangyayari sa Los Angeles, yung pagkamatay ni late Paulo Tantoco na kung saan nasangkot ang unang ginang. So since that time, sinasabi ni Denchais na ang buhay niya hindi na normal. Pa iba-iba na siya ng tirahan. Feeling niya hindi na siya safe sa kanyang dating tirahan, kaya ang buhay niya ngayon nagiging abnormal na, patago-tago. So ngayon, itong latest post niya na ito, sabi niya, Lord, please guide us, na antig ang aking damdamin, kaya bigyan ng reaction opinion nito na una, kailangan natin siyang ipagdasal. Kasi kung totoo itong sinasabi niya, ay nanganganib na ang kanyang buhay. Ito, meron siyang dagdag na comment, it's always the same sedan and white van. So dalawang sakyanan ang puli-puli, bang puli po na nag-interchange na na sumusunod sa kanya. Yung pala, yung binasa ko kanina is Bisaya, Lord. Bisaya nga word is, basta may mga dalawang sakyanan na palaging nakabuntot sa kanya na wala namang plate number. Okay. So ito yung sakyanan na palaging bumubuntot sa kanya. Sedan, ito ba yung sedan? Wala nga ang plate number, Yan, klaro sa buntot. Wala siyang plate number. So may isa pang white van. Okay, so pinasa ko ang mga comments. Halos lahat ng nag-comments dito is amping. O mag-ingat ka din, Chase. Amping. So, nireport na ba niya ito sa police? I believe it so. Kasi, parang ngayon lang ako nakarinig ng sakyanan sa US na bumibiyahe na walang plate number. I've been to US many times. Hindi pwede sa US na gabiyahe ka sa mga kalsada nila na walang plate number. So kung totoo ito, talagang may ibang motibo yung sumusunod sa kanya. So again, let's pray for Dean Chase, yung mga followers niya. Follower ako ni Dean Chase. Okay. So, ito, bakit nanganganib ang kanyang buhay? Dahil sa pagsisiwalat niya kung ano ang nangyari. So, ito ang price to pay kung salungatin mo ang mga powers that be. Kung ihayag mo ang katotohanan. Okay. So, aside from Dean Chase, nandyan sina Sasasut. Ano nang nangyari kay Sasasut? I think 2 days na wala na siyang post kasi nagurgur ang kanyang account. Ilang beses nang nag-attempt ang powers that be na igurgur yung account, Facebook account ni Sasasot, at ito nagtagumpay na naman. Kaya namimiss ko na kasi ang mga binabantayan kong post ito sina Dean Chase, Sasasot, mabuti nga't nandyan na si Kipi Chu, Joey De Bebre, MG Kiambao, Mark Anthony Lopez, sino pa, Tertuas, Tio Moreno, wala na rin kasi restricted daw yung kay Tio Moreno. So bakit?
ganito na mayroon pa bang freedom of speech pag ganyan na ginugurgur ang So the best thing that they can do is kung may hindi magandang post, di kasuhan. We have enough laws na pwedeng i-cite violation para kasuhan yung nagpo-post ng Kailan kung ang nagpo-post lang is pag-criticize lang sa nangyayari, bakit mo pa kasi kahit anong gawin mong paggurgur sa mga account, babalik at babalik din yan. Gawa. Kaya tingnan mo na itong si Kipichu. Bago lang siyang nagurgur ng account. Nung gumawa siya nitong Kipichu, nung una kasi Crisette Laureta Cho. Nagurgur. Kipichu. Nako, in 28 days, sabi niya, post niya last week ata yun, meron siyang 100 million views. So, lalong sumikat tuloy si Kipichu. Pero yan. Ako, mag 2 years na itong channel ko na ito. 14 million views pa lang akin. Ang kanya, 28 days. 100 million views. Grabe. So, again, balik tayo kay Dean Chase. Magpasalamat tayo at may mga kababayan nating ganito, katulad ni na Maharlika na itinataya na yung buhay nila, security nila, para lang maghayag kung anong nalalaman nilang katotohanan. Sana sa SUT makabalik kagad. Ito, si Doc Lorraine Badoy, matagal siyang nawala. Kailang parang kahapon ba o ngayong umaga lang may nakita na akong post. Litrato nilang dalawa ni PRRD. Nung hindi pa na-aresto si PRRD. Yan po, Ka Eric. Wala siya sa Pilipinas ngayon. I don't know kung nasaang bansa siya. But I believe by next month, nandito na yun. Kasi yung warrant of arrest nila ng 19 Congress mag-expire na rin. So, si Colonel Grijaldo, monitor natin, kanyang mga abogado nag-file ng habeas corpus sa Court of Appeal. Sana aksyonan kagad para once and for all, makalabas na rin si Colonel Grijaldo. Halos magsi-6 months na siya sa kulungan. Kawawa ang kanyang pamilya. Sweldo, hinol pa. Anyway, that's the price for freedom. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para magkaroon ng mas magandang bahay ang tribong Talanding ng Bukidnon. Panoorin nyo ang video na ito. Kaya nalamat ni sa Ginoo nga nakabalay mi. Dili mi makabalay og wala mi hinabangi sa impulsor. Ala inangin ka. Tutulong kinong sila. Kita magalang. Kaya namin salamat sa iwa sa balay dayin ng bigtulaan ang gayo. Ay, ito ang basin na. Relax ka kan sa udan. Ayaw na kayo. Ano yan, bay? Karon managid ang balay ni Ante. Oh, bago niyang balay. O karon Ante unsa ang imong ika-istorya nga humanagid Ante imong balay, nakatop na gid ka. Nalamat ko nga nakabalay na ko wa na itulo. Nalamat gid ko sa Ginoo nga
nag-insure ani nga nakahuman gid po balay. Kay wala po abuhan o kuan, wala po hinabangi. Sige ante, salamat.